Ito po ang tandaan niyo. Iniisip niyo pa lang na magpakamatay, kasalanan na po yun. Wala kang karapatan paigsiin ang buhay mo, lalo na kung malusog ka naman. Akala ninyo yung pag nagpakamatay kayo, na-resolve ba na ang problema ninyo, matatakasan ninyo? Ay naku, napakalaking pagkakamali po. Hindi po, hindi ninyo matatakasan. Baka lalong mas maraming problemang dumating sa'yo. Hindi lang sa'yo, habang earthbound ka, kung di ka man mapunta sa impyerno, yung ayaw maniwala sa impyerno, meron kang bisitang dadating sa buhay ng mga kaanak mo. Siya nga po pala, meron akong kinalulungkot na bagay na nangyayari dito sa panahon ngayon. Yung mga kabataan na nagpapakamatay, ito po ang tandaan niyo. Iniisip niyo pa lang na magpakamatay, kasalanan na po yun. Wala kang karapatan paigsiin ang buhay mo, lalo na kung malusog ka naman. Dahil Diyos lang ang may karapatang bawiin yan sa'yo. Kasalanan po, kung akala ninyong, ito ina-address ko to sa mga kabataan. Kung akala po ninyo, pag nagpakamatay kayo, maski nandun sa hindi bata, kung akala ninyo yung pag nagpakamatay kayo, na-resolve ba na ang problema ninyo, matatakasan ninyo? Ay naku, napakalaking pagkakamali po. Hindi po, hindi ninyo matatakasan. Baka lalong mas maraming problemang dumating sa'yo. Hindi lang sa'yo, habang earthbound ka, kung di ka man mapunta sa impyerno, yung ayaw maniwala sa impyerno, meron kang bisitang dadating sa buhay ng mga kaanak mo, lalo na mga anak. So, mag-iingat po tayo palagi sa pag-iisip ng mga bagay na ganyan. Hanggang may hininga, habang humihinga, meron pa pong pag-asa. Kahit gaano kahirap, ipagdasal nyo lang, manghingi ng tulong sa langit dahil ang hirap humingi ng tulong sa kapwa-tao. Sa langit, huwag kayong magsasawa. Dahil ang dami kong pasyente na may taning ang buhay, malapit ng namatay, nakikipaglaban talaga, madugtungan lang ang buhay nila kahit konti. Samantalang itong mga nagpapakamatay ay mga bata pa, kadalasan, walang sakit, nabuni lang, or madaling gumiba. Parang ganun ngayon Hindi katulad ng panahon ko. Ang titigas namin, yung generation ko, kung pagalitan kami at paluin ng mga magulang namin, yung nanay ko, kung paluin ako, nagpuputol yung bakawan, yung panggato. Pag umiyak ka, sasabihin sa'yo, bakit ka umiiyak? Tumigil ka, huwag kang umiyak. Pag tumigil ka naman, tapos pinapalo ka, hindi ka umiiyak, sasabihin sa'yo, ba't hindi ka umiiyak? Para kang ahas. Pero mahal na mahal namin at respeto ang mga magulang. At saka, we were allowed to face problems and solve it ourselves. Pero nandyan palagi sa likod ng mga magulang. Kahit wala kang tatay, kahit nanay lang, kumpleto sa pagmamahal. At saka, ang karamihan sa mga bata noon, nakakalabas, naaarawan, nauulanan, nakikipaghalubilo sa kapwa bata, hindi sa pamamagitan lamang ng internet. Yun po. Siya nga po pala, maraming nagsasabi na hindi totoo yung 3 days of darkness. Okay? Ako po, palaging sinasabi ko, better safe than sorry. Pinagdadasal ko na huwag mangyayari yun. Kung mangyari po yun kasi, hindi po biro. Ang 3 days of darkness, lahat ng bagay na pwedeng umilaw, hindi umilaw. Kahit generator, kahit solar, hindi po. Tapos kailangan lahat kayo nasa loob lang ng bahay, sasarahan niyo yung mga bintana dahil hindi ninyo pwedeng pagbuksan yung mga tumatawag sa inyo na gagamitin ng boses ng mahal ninyo sa buhay. So, pinagdasal ko po yun and I came up with a candle that will really help. Yung mga kandila po na pwede kasi tinatanong ako palagi, saan kukuha ng benditado na kandila? Ito po, ang kalahok po ng kandilang ito ay lahat sagrado.
binditado po. Mag-save po kayo ng ganito. Meron po kami sa magsabi lang po kayo pagkakailangan ninyo. Kailangan natin po ito. Maraming salamat po. Mag-live po ako sa Sunday. God bless everyone. Bye.